Nagsumite ng kaung-kaumpang dagdag na ebidensya ang Anti-Money Laundering Council sa Justice Department. Kaugnay sa kaso ni Alice Go, formal na ring sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ang mga opisyal sa nabistong Pogo sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Salima Refran. Matapos sa mga biktima ng torture at illegal detention, mga biktima naman ng human trafficking ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga ang iniharap sa Justice Department para sa paghahain ng qualified human trafficking complaint ng PAOK at PNP-CIDG. Kabilang sa inirereklamo, si Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99, Ronalyn Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at sina Duan Renwu at Zhang Ji na big bosses ng Pogo. Damay rin ng 50 iba pang incorporator, officers at managers ng Lucky South 99, pati ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99. Kaya po notorious yan within the Pogo community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Yung isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 nata, nagmadyong ng 3 gabi, natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, hindi ito pangkaraniwang negosyo. Criminal enterprise through and through. Wala talagang mabuting ginawa to. Umpisa pa lang, yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya. Ang Chinese na si Wu at Singaporean na si Zhang ang mga nakuha ng kasama ng mga Guo at Niong nang magpalipat-lipat sa Singapore at Indonesia. Bagaman wala sa reklamo si Alice Guo, di sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Samantala, 32 kahon ng dokumento ang idinagdag ng Anti-Money Laundering Council sa ebidensya sa money laundering cases laban kay Guo. Ipinadala ang mga ito sa Justice Department. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinayagan ng Tarlac Regional Trial Court ang pagdalo ni Alice Go sa anumang investigasyon ng Senado kaugnay sa operasyon ng iligal na Pogo. Base sa sulat ni Presiding Judge Sara Vedania de los Santos kay Senator Risa Ontiveros, maaring dumalo si Go sa tuwing siya'y kinakailangan sa pagdinig. Kailangan lang anya ng prior request mula sa Senado para maiwasan ang conflict sa schedule. Sinilbihan ng arrest warrant si Guo ng Tarlac RTC para sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. From one Aspen to another, Panda sends love to Yoda. Nakisimpatize at tila nag-imbita pa for a cup of tea si Heart Evangelista at kanyang fur baby na si Panda sa Aspen na si Yoda matapos hindi papasukin sa isang restaurant sa Tagaytay. Humingi na ng apology ang restaurant pero nagpaabot pa rin ng pagmamahal ang netizens. This is not a bad idea dahil tuloy na ang Guts concert ni film singer Olivia Rodrigo sa bansa. Lahat ng kita ng kanyang Silver Star share ay mapupunta sa kanyang foundation na Fund for Good. Biro pa ng Pinoy sa ticket sales. Presyong kababayan talaga. Serving cuteness sa latest TikTok trend na Brother Louie ang Team Pulang Araw. Kasama ni David Licauco sa dance trend ang Young Hiroshi at Young Adelina. Sa isa pang video, flexing his biceps si David na nagpamalas din ng basketball skills. Nagpakilig naman ang Team Ashko o Ashley Sarmiento at Marco Massa. Samantala, pumanaw sa edad na 93 ang boses sa likod ng Star Wars villain na si Darth Vader na si James Earl Jones. Hindi naman binanggit ng agent ni Jones ang cause of death ng aktor. Nanawagan ng Davao City Council na imbestigahan ang mga posible umunong paglabag ng pulisya sa operasyon nito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ.
Pinaghahandaan naman ng pulisya ang pagharap sa mga posibleng reklamo ng KOJC at posibleng paghahain din ng reklamo laban sa grupo. Nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV. Mataas ang moral ngayon ng Davao Regional Police dahil matapos ang mahigit 2 linggong operasyon sa KOJC compound, nasa kustodiya na ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang kapwa akusado. Balik mother units na ang lahat ng tumulong na pulis, pero pinaghahandaan ng Regional Police kung ipatawag sila ng korte kaugnay ng mga kaso ng 5 o kaugnay ng mga reklamong ihahain umano ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC laban naman sa mga pulis. Posibleng magsampa rin ng reklamo ang Regional Police laban sa KOJC. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang KOJC. Pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isampa against the KOJC. Handa ring tumulong ang pulisya sa nais ipa-rescue ang kanilang mga kaanak na nasa loob umano ng KOJC compound. Pwede naman silang dumulog sa amin sa Sa Police Station or they can call 0998-598-7061. Tiniyak din ng pulisya na hindi pababayaan ang mga nasira umano dahil sa kanilang operasyon. Ayon sa Jose Maria College, ang paaralan ng grupo, online pa rin ang kanilang klase dahil di pa tapos ang pagsusuri sa kaligtasan ng kanilang gusali kung saan umano naghukay ang pulisya. Hindi naman namin yan babaliwalain. Of course, dadaan pa rin sa proper process bago natin i-compensate. Resolution is approved. Nagpasa naman ng resolution ang Davao City Council para manawagan sa Interior Department na imbestigahan ang umano'y paglabag ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag ang Interior Department at Regional Police Director hinggil dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Arjun Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update na tayo sa 2 minomonitor na sama ng panahon. Yung low pressure area kahapon malapit po sa extreme northern Luzon. Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 710 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Ang dating LPA naman na nasa labas din ng PAR, lumakas at isa ng tropical depression ngayon. Nasa layong 2,230 kilometers yan mula sa silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, pa-northwest ang pagkilos nito at inaasahang papasok sa PAR maaring Huwebes o Biyernes. Kung mapanatili nito ang kasalukuyang bilis at direksyon. Oras na pumasok sa PAR, tatawagin itong bagyong Ferdy. Mababa ang tsansa nito mag-landfall pero palalakasin ang habagat. Ngayon pa lamang, ramdam na ang epekto ng trough nito sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay ng umiiral pa ring habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Palawan, Sulu Archipelago, pati sa Samar Provinces. Malawakan na ang pag-ulan sa halos buong Luzon pagdating ng hapon. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Mimaropa. May tsansa ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan sa Panay Island, Samar Provinces, Barm at Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila, posibleng umaga pa lamang may pag-ulan na sa ilang lungsod. Doble ingat dahil pwedeng maulit pa yan sa hapon o gabi. Ile-level up pa natin ang disaster and emergency response ngayong gabi. This time, gamit ang natutuping bangka at weatherproof drone na kayang mag-distribute ng relief goods. Tara, let's change the game! May external engine at di gawa sa goma kaya di madaling masira. Life-saving equipment reveal na ba? From this na napaka-convenient dalhin kahit saan, to this emergency response boat na sagot ka sa anumang klase ng kalamidad. Di nag-iisa ang foldable polymer plastic boat dahil may katuwang itong unmanned aerial vehicle na di-remote at weatherproof pa. Alam niyo bang kaya nitong magdala ng up to 5 kilos na gamit na perfect para sa relief distribution at rescue response? But wait, there's more!
Maaari ring magamit ang drone para makapagbigay ng real-time videos at photos para ma-assess ang disaster area. Ang foldable polymer plastic boat at ang waterproof drone ay parehong kasama sa Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV. Komprehensibong trailer system ang MOCOV na ginawa para makatulong sa disaster prevention at rescue operations. We really do develop and integrate technologies in the MOCOV that we make sure that will really be the most efficient tool when it comes to rescue. Tumagal daw ng 3 taon ang paggawa sa detuping bangka. The existing rescue boats of most LGUs are actually either the rubber boats. Yeah, so during floods, usually it could be susceptible to puncture. That will inhibit the rescue operations. At may espesyal na misyon naman ang drone. The drone that we use specifically is for rescue operations. They can easily use the drone not just for surveillance but also for transport. Nasa mahigit 20 munisipalidad at lungsod na sa loob at labas ng National Capital Region ang nakikinabang sa katangi-tanging features ng MOCOV. Most of our DRRMOs told us that one of the most used item on the MOCOV is actually the foldable boat, since it was so easy to deploy. Kabilang dito ang Caloocan City Disaster Risk Reduction Management Office. Na-appreciate natin yung ating foldable boat. May mga critical kami sa floodings. So para makapag-evacuate yung mga residente natin, yung mga trap natin dun sa low-lying areas. So na-assemble namin ito on-site and naisasampa namin yung mga residente doon para madala sila sa safe zone. Kailangan nating maghatid ng flotation device or life vest or pinakailangan mo magdala ng tubig para lang maka-survive yung ating mga victims. So pwede tayo mag-drop. So laking bagay yun para sa operations natin. Over and out. Alam niyo mga kapuso, sa dami ng nararanasan natin na kalamidad dito sa bansa, itong mga kagamitan na to ang kinakailangan natin. This will equip our LGUs when it comes to disaster response. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!